Alam mo guys ha, sobrang akong overwhelmed right now. Because yung lahat ng sinasabi niya totoo eh. That's number one. Yung, ang hirap turuan talaga yung sarili nating anak. Kayong mga magulang dyan, kung kayo nag-agree, type agree sa comment section. Di ba? Makikinig sila sa iba, but they will not listen to you. Pero ang pangalawa, ang pinakamaganda, kung ikaw ay magulang dyan at nakikinig ka ngayon, ang pinakamaganda ipamana talaga sa ating mga anak ay yung values eh. Di ba? Totoo yun eh. Yung sinabi mo, it's the first generation that makes the million. It's the second generation that inherits the million. It's the third generation that loses the million. Kasi yun nga yung value of hard work nawawala. What can you say naman about yun nga, yung mentality, yung entitlement mentality? Kasi nga, hindi katulad natin, taga-tondo tayo eh. Diba? Tapos, during the time, talagang benta-benta. Face to face. Ngayon, internet na lang. Talagang it's all social media already. So, yung parang feeling ng mga kabataan ngayon, mabilis lahat. It's everything so fast. So, how can you break that type of a mindset? Well, una sa lahat, meron ako sinulat sa column ko na babaguhin at i-challenge din natin yung pag-iisip na first generation start, second generation grows, third generation destroy. Not necessarily true. Yung pala ay isang cliche o pag-iisip na nakabase sa isang study na ginawa sa Pittsburgh in the US na mali. Tama ang kanilang conclusion. First generation nag-start, second generation expand, third generation nira. Pero ang hindi nilang pinakita, yung detail. From the second generation to the third generation, bago nasira yan, that was about 80 years. Oh. In other words, kung titignan ko naman yung mga client ko ngayon, marami sa kanila, nasa fourth generation na lalong lumalaki pa. If the foundation is Values right, na naman. I don't care what generation you are in, you can grow the business. Kung mali naman ang foundation and values, second generation, first generation lang, patay na yung business mo eh. So, that is one thing you have to put in context. Okay. Pero ito yung sinasabi mo, first, second, and third, very true yan. Doon sa mga maling philosophy ng magulang. Ano yan? Number one, dahil galing ako sa hirap, hindi ako makapapayag ni anak ko'y makaranas din ng hirap. Ang sagot ko sa kanila, congratulations, you just destroyed your children. Kaya ka nga umasenso, galing ka sa hirap eh. Ngayon magaling ka na, lahat gagawin mo komportable yung anak mo. Paano matututo yan? Tama. Second is, i-refute ka rin yung philosophy ng mga turo sa bahay na hindi nilalabas. Dalawang klaseng tao lamang dito sa mundo. Yung manloloko at yung niloloko. Kaya anak, mas mabuti na yung ikaw yung manloloko. Nagtataka ngayon ng magulang, buhay pa sila, niloloko sila eh. Ayan ang tinuro. Values. Di pag naging business niya, lolokohin niya yung customer niya. Pag nag-partner siya, lolokohin niya yung partner niya. Bumabalik. Mali ang turo. Ang turo ko nga sa aking mga anak ay, hindi na balilugi tayo. Huwag lang masira yung reputation natin. Bawiin natin, pera lang yan eh. Pero pag nasira ngayon yung pangalan mo, sarado na yung mundo. Grabe. So, yung mga bagay na yan, nuances na maliliit na bagay, yung entitled. Siyempre, si tatay, nanay, galing sa hirap. Makikita mo yan sa mga, kahit na pag-usapan natin ngayon, mga malalakas kumita ngayon sa online shopping, saka yung mga TikTok na yan. Sabi ko nga sa kaibigan ko, nagsishare kami, sandali na lang ang success niya, babagsak na yan. Bakit? Kumikita nga na milyon-milyon. Ngayon, puro show na ngayon sa YouTube, TikTok, lahat. Nung nagkumpisa ako, pinagtatawanan ako ngayon. Pero tignan mo ngayon, grabe na ang suot ko, mga brillantes pa. Formula for failure. Bakit? Kumpisa na yan. Bakit? Na-entitled ka na eh. Ginawa mo lang yung rags to riches story mo ngayon as handle mo, but you're actually bragging about yourself. Anong sabi sa Biblia? Pride comes before destruction, a haughty spirit before a fall. Kumpisa na yan. Mali na ang values. Kung gusto mo patagalin yan, ayusin mo yung values mo. Hindi dapat ganyan. So, yung entitled na yan, lalo na pag nakapag-inherit ngayon ng negosyo, ayan na, sisirain yan. Kasi hindi niya alam, behind the success is a process. Okay. Biggest money mistake na nagawa mo na pwedeng matutunan ng iba para hindi nila maulit? Too trusting without due diligence. Laking pera na wala ako dyan eh. So, biggest money mistake ko, hindi ako nakinig sa misis eh. Again, yung yes. Hindi, saka yung misis, matagal nang nagsasabi, parang hindi yata, may something is off with your partner. Parang mali ang ginagawa niya. Ako naman, ay huwag mo lalusunin yung isip ko. Dapat positive mo ko. Positive. Yung positively bankrupt. Niloko ko ng partner ko.
So, kailangan may due diligence ka pa rin at makikinig ka dun sa mga taong pwedeng pagkatiwalaan na i-correct ka. Mm. So, that's the biggest money mistake. Best investment you have made in your entire life? Family, hindi lang education. Daily education, formal education, and ito daily education. Kaya ngayon, nung sinabi ni Hannah, Dad, gusto ko mag-aral ng fashion design. Binil, go, balik, Dad. Maganda yung Fashion and Arts Academy in San Francisco. Ha? Go! Pagbalik, di ba? Laki ng gasto. Sacrifice kami ni Mrs. Pagbalik, eto na, makakabawi na kami. Dad, maganda yung Paris. Go. Mm-mm. Di ba? Bumalik eh. Mm. Where is she now? Mm-mm. Kita mo yung clientele niya, puro dun sa society niya. Mm-mm. So, it's the best money making I had. Got nothing to do with physical money. Mm. It's had everything to do with the intrinsic value that money can buy. Mm. Ito naman, yung failures. Let's talk about failures. Ano yung failures na experience mo before na hindi mo makalimutan, so painful, and how were you able to recover? Ayun, konektado na naman sa without doing due diligence. Akalain mo yung inumpisan ko negosyo, nawala sa akin, wala ako nakuha ni isang kusik. Hindi ko na alam kung saan ako mapupunta. So sa galit ko, gusto kong gantihan yung partner ko. Pasok naman si Mrs. Sabi niya, hindi yan na nasa Bible eh. Ang nasa Bible, yung paghihiganti business niya, hindi natin business yan. Tsaka isa pa, pag masyado kang nakafocus sa negative, pag nagbubukas na ngayon yung opportunity, di mo makikita. Tama nga naman. So that was, also, curiously, that was the time when I wrote my 4-volume books, one day at a time. Kasi I was living one day at a time. Akalain mo, kung hindi pala nangyari sa akin yan, hindi ako mapupunta din sa ginagawa ko ngayon. Okay. So, binalasa pala ni Lord yan para dumaan ako doon sa failure na yan. Magising, tumayo, nag-try na ngayon ng iba. Yeah. Kaya yung failure na yan is a stepping stone. So, nagkaroon tuloy ako ng isang English sentence pagdating na sa experience na yan. What? Just when the pieces seem to be falling apart, it may be God's way of putting the pieces in its rightful place. Wow. Kaya, investment pala yan, hindi pala faithful. If you can go back to the in time, no, when you were younger, ano sabihin mo sa sarili mo? You're so stupid, you wasted so much time. Oh. Diba? Simple lang. Kasi marami tayong racket sa buhay eh. Marami tayong ego, maraming yapang, maraming false belief in everything else. If I can go back to my younger days now, I would say, don't waste time, stupid. Learn more. So, katulad na kinuwento ko sa iyo dati, lalo na nung hindi ko pa na-meet si Lord. Wala na nga akong pera, mayabang pa, may lifestyle pa. Ayun ang masamang kombinasyon. Wala nga pera, mayabang pa eh. So if I can go back to my younger days, I would say time is the most precious resource of them. Once you waste time, it doesn't come back. Yung pera, outcome lang yun. If you do things correctly, it will lead you there. Pero pag nandiyan na, you don't allow yourself to be enslaved by it. You use it. It becomes a tool for you to achieve something more. Eh nung araw kasi ang turo sa atin, pinakamahalaga pera. The Chinese culture. By the time you reach age 40, dapat millionaire ka na. Kung hindi, baksak ka na. Eh, kita mo naman ang pressure sa atin nung araw. Grabe. So, Francis, thank you very much. Where can they follow you? Especially yung mga kabataan dyan na nakikinig, mga OFW natin, mga kasama at mga kaiponaryo. Where can they follow you? Very active ako ngayon sa LinkedIn. Active pa rin ako sa Facebook. Wag sa friends page kasi hindi na kaya. No? Sa like page na lang. Very active din ako sa thread. Active ako sa block page ko. Nag-aaral pa ako ng sayaw katulad ni Chinky para mag-TikTok ng konti. So I'm all over the place. Yeah, they can find me there. And para naman doon sa mga nanonood na medyo mas may edad ng konti, mahilig ka pa rin sa dyaryo, every Saturday and Sunday may column ako sa Philippine Star. Para naman doon sa mga magsusulat, sa sobrang galit ako na wala akong ginagawa. Nung Christmas, tsaka nung isang araw, maglalabas na ako ng 4 na bagong libro. Wow! Looking forward. Okay, Ninong, ano lang to. This is an ipon card. We want to challenge people kung paano makasave ng 100,000 pesos by using this card. So,
Ang gagawin lang natin, there are 60 cards, pipili ka lang ng isa. Pipili ka ng isa. Yung ginagawa ng mga magikero. Oo, yan. Okay. Choose one. O sige, pakibasa. Ano nakasulat dyan? Galanteng Partner Challenge. Ang maghuhulog ng savings sa ipon box mo ay si jowa, asawa or partner. Lambingin mo siya na magbigay ng malaki para mas malaki rin ang maiipon mo. Kung single ka, maghulog ng 150 pesos. Okay. Di ba? Kunyari, si Mrs. Di ba? Parang hihingi tayo ng pera. O, isa pa. One last. Ipon card. Body Parts Challenge. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda. Dahil 25 ang total kapag inat mo ang mga body parts, 25 pesos muna ang ihuhulog mo sa ipon box at wag mo ihulog yung ilong mo at dali. Wala ko nabasa. So, yan. So, Ninong, bibigay ko to sa iyo. Oo. Alam ko, hindi mo na kailangan to, pero para sa mga anak mo, it is what we call as the ipon cards. Ayan. Creative, very creative. Thank you. Thank you very much, guys. I hope you have learned from this session of ours. No? Sana naman na-encourage kayo. Truly enough, alam niyo, ito lang parati ko sinasabi, experience is not only the best teacher in your life, but learning from other people's mistakes is one of the best teacher that you can really learn. And I've really learned so much from this man. Kaya nga, I encourage you to also follow him, read his books, follow his articles, read his newspapers, and also follow him at his social media. Maraming salamat. Till next time, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Thank you.